Eat Bulaga, pasok sa top 5 longest running TV show sa buong mundo. Joey De Leon may pahayag. Ibinandera ng TV at movie icon na si Joey De Leon ang bagong achievements na nakikita ng kanilang noontime show na Eat Bulaga. Proud na ibinahagi ng veteran comedian at TV host na nakapasok ang Eat Bulaga sa listahan ng top 5 longest running TV show sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas o sa Asia, gumawa ng kasaysayan ng programa ng iconic trio ni na Tito Sotto, Vic Sotto at Joey De Leon ang Eat Bulaga, kundi maging sa buong universe. Ipinost ng tinaguriang Hinyo Master sa kanyang Instagram account ang naturang good news na ikinatuwa naman ng lahat ng Dabarkad sa iba't ibang panig ng mundo. Sa naturang listahan, nakalagay ang 45 years na pag-ere ng Eat Bulaga sa Pilipinas. Ang nasa unang posisyon ng 56 na umere ay isang teleserye mula sa Amerika. Samot-saring reaksyon ang nakuha ng IG post ni Joey De Leon, pero karamihan naman ay may mga positibong komento mula sa mga netizens. Matatandaan ngayon na may labanan sa pagitan ng Eat Bulaga at It's Showtime ng ABS-CBN na napapanood na rin ngayon sa GMA7. Samantala, matapang namang nirisbakan ni na Tito Sotto at Joey De Leon ang mga taong nagpapakalat ng fake news na magsasara na ang Eat Bulaga. May mga chismis kasing naglabasan sa social media na matsutsugin na raw sa pag-ere ang longest running noontime show sa buong mundo dahil sa pagkalugi. Base na rin sa naglipanang Peking Balita, may nagaganap na raw na meeting sa pagitan ng bossing ng TV5 ng MediaQuest at TVJ Productions dahil daw sa palaking production cost ng programa. Nakarating na ang chikang ito sa TVJ, kaya naman sa isang episode ng kanilang noontime show ay sinupalpal nila ang nagpapakalat ng mga Peking Balita at tinawag pa nilang sinungaling ang mga taong ito. Matapang pang sinabi ni Joey De Leon na kapag umabot raw ng 15 years ang nagpapakalat ng chismis ay tsaka na raw siya luluhod sa harap nito. Ngiting-ngiti lang naman si Bossing Vic habang nakikinig sa mga banat ni na Tito Sen at Joey De Leon. Wala mang binanggit na pangalan o programa. Naniniwala ang mga manonood ng It's Showtime ng ABS-CBN at GMA7 ang pinatatamaan ni Joey De Leon. Samantala, tatlong aktor ang napabalitang nanligaw o pumoporma kay Catherine Bernardo. Sa vlog ni OG Diaz ay pinanindigan ng komedyante at vlogger ang tungkol sa paniligaw ni Donnie Pangilinan kay Catherine Bernardo, pero naudlot daw ito. Sumunod ang pumasok sa eksena si Jericho Rosales na namataan kasama si Catherine Bernardo na nag-jogging sa Marikina. Dumalo pa ang aktor sa birthday celebration ng tinaguriang Asia Superstar sa Il Nido, Palawan. Pero mas matunog na pinag-usapan ang pagliligaw umano ni Alden Richards kay Catherine Bernardo. Mas buto raw ang ina ng aktres na si Mami Min at ang buong pamilya ni Catherine Bernardo para kay Alden Richards. May gagawin sana nung movie ang Katniel at aasahang tatalbugan yon ng record ng Kathleen movie. Lumaganap ang pandemya noong Marso 2020 at naudlot ang reunion movie ng Katniel. Noong November 30, 2023, opisyal na inamin ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla na hiwalay na sila matapos ang 11 taon. Umariba sa Metro Manila Film Festival 2023 ang pelikulang Rewind ni na Dingdong Dantes at Marian Rivera. Tinaob nito ang record ng Hello Love Goodbye. Kasama si Joros Gamboa sa tatlong pinakamalakas na Pinoy movies: Rewind, Hello Love Goodbye at The House of Us. Naturalmente, nasa cast si Joros ng sequel ng Hello Love Goodbye na nakatagdang kunan sa Canada. Madi-develop kaya sina Catherine Bernardo at Alden Richards sa reunion movie nila? Di ba dumalaw pa noon si Daniel Padilla sa shooting ng Hello Love Goodbye sa Hong Kong? Dadalaw kaya si Jericho Rosales sa shooting ng sequel ng Hello Love Goodbye? Ito kayang sequel ng Hello Love Goodbye ay iaalok sa 50th edition ng Metro Manila Film Festival. If ever mababawi kaya ng Kathleen movie ang Corona na Rewind. Samantala, dahil sa magandang ratings ng It's Showtime, posible kayang ma-extend na ng 6 months contract na pinirmahan nila. Iyon ang isa sa kumakalat na kwento kaugnay sa collaboration ng GMA7 at It's Showtime. Hindi lang daw ang It's Showtime ang programang mapapanood
mapanood sa Jimmy 7 kundi may kasunod pa. Totoo kayang sa Kapuso Network na kaya mapapanood ang Pinoy Big Brother? Ang isa sa kwentong nakarating sa isang source, hinihingi raw ng ABS-CBN ang third slot ng GMA Tilibaban. Ito ang time slot dati ng Unbreak My Heart at kasalukuyang oras ito ng asawa ng asawa ko. Pero ang daming naka-line up na drama series na nakatagdang simula ng GMA Entertainment TV at ang GMA News at Public Affairs. Halos lahat na sisimulang programa ay ilulunsad ng mga promising stars ng Sparkle ng GMA Artist Center. Ilan sa naka-line up ay nagtitiping na at ang Shining Inheritance kung saan ilulunsad ang bagong tambalang Kate Valdez at Michael Sager. Ganon din ang Forever Young na pinagbibidahan ng magaling na batang si Yuen Mikael at kabilang dito si Althea Ablan at ang Sparkle Teen na si Princess Alia at ang ka-love team ni Bryce Eusebio. Tuloy-tuloy na rin kaya ang tiping ng Mami Dieres kung saan susubukan ng bagong tambalan ni na Shane Sava at Prince Carlos, ang dating basketball player ng St. Binilde. Si Shane ang dating ka-love team ni Abdul Rahman. Susubukan naman niya ngayon kay Prince Carlos. Si Keith Valdez naman ay sinubukan ding maka-love team si Kelvin Miranda. Makakatulong kaya sa kanila kapag pumasok naman sa Jimmy 7 ang content ng ABS-CBN na pinagbibidahan ng mga sikat nilang artista. At isa pang maganda sa mga ginagawang drama series ng Jimmy 7 ay ang competent actors din ang sumusuporta sa mga Sparkle talents kagaya ni na Yula Valdez, Alfred Vargas at Michael Dinisa sa Forever Young. Sina Connie Reyes, Glidel Mercado at Wendell Ramos naman sa Shining Inheritance. At sa pag-ariba ng It's Showtime sa Jimmy 7, tumaas ang ratings ng mga panghapong drama serye, maging ang pre-programming na TikTok Clock. Noong April 8 naman, Lunes ay mataas pa ang ratings ng TikTok Clock na 4.4% kumpara sa Itbulaga na 4.3%. Toto kayang nauligan ng isang source na ikakasa na rin ang next teleserye na collab ng ABS-CBN at Jimmy 7 kung saan magtatambal si Gerald Anderson at isang kapuso actress. Yan ang dapat aabangan tungkol sa collaboration ng ABS-CBN at Jimmy 7. Maalalang nagkaroon na ng collaboration mula sa variety show at ng teleserye ng dalawang media giants. Kabilang na dito ang Unbreak My Heart na bida si Jody Santamaria at ilang kapuso artist na napabilang at maganda naman ang TV performances nito. Malaki ang TV ratings sa pagpapalabas ng sikat na teleserye at first ever collaboration ng ABS-CBN at Kapuso Network. Ayon pa ng isang netizen, magaling talaga ang ABS-CBN sa mga estratehiya dahil napapanood pa rin ang mga contents nila mula sa Kapamilya Channel hanggang sa ibang network. Mas aabangan pa raw ng mga fans kung ano pa ang mga susunod na kolaborasyon ng dalawang pinakamalaking content provider dito sa Pilipinas, ang ABS-CBN at Jimmy Network. Marami din sa ngayon ang nasisiyahan sa naging kolaborasyon at contract signing sa ilang mga TV projects na gagawin ng mga Sparkle artists mula Kapamilya at Kapamilya to Kapuso Network. Kayo, ano ang masabi nyo na may pahayag si Joey De Leon tungkol sa mga nagpapakalat ng fake news? Proud din ba kayo sa It's Showtime na napapanood na sa Jimmy 7? At huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel.